Hello, magandang umaga po, Sir Ted at DJ sa Opo. ating mga tagapakinig. Good morning po, attorney. Paayos ko lang po yung linya ninyo. Medyo nawawala-wala lang po kayo, attorney. Ako okay. Opo. Ayan, better po, Hello. better. Ayan, dinig Okay. na namin kayo. Yes, attorney, salamat po sa panahon ngayong umaga. Eto nga po, papasok na po itong panibagong wage review cycle natin na may mga grupo po na nananawagan ng dagdag sweldo. Sabay-sabay po naghain ng wage hike petitions yung ilang labor groups natin. Sa ngayon po ba ay ano na po ang status nitong wage petition na ito? Okay, tama po kayo na ang aming wage board ang nakatanggap ng napakadaming petitions for wage increase. Nauna na po dito yung kapatiran, no? Kapatiran ng mga union at sa mga manggagawa na nanghihingi ng dagdag na 200 pesos sa ating minimum wage. At yung mga iba pong petitions ay nagre-range po ng 800 to 842 at meron din pong nanghihingi ng 500 pesos. Yung kanilang basihan kung bakit sila ay nanghihingi ng pagtaas ng minimum wage, dahilan sa urgent and reasonable grounds nga po, kaya kailangan daw po ay mag-issue ng bagong wage order. At isa sa mga grounds nila ay ang tension or crisis sa Middle East. Mhm. Kaya ho merong disruption po ng oil supply at ito nga po ang dahilan kung bakit tumataas ang ating oil prices, transportation and logistical expenses, ang electricity at production costs, and the prices of essential goods and services. So because of alam naman po natin na tumaas din ang inflation, no, sa nakaraan na buwan po. So yun din po ang dahilan kung bakit sila po ay nanghihingi ng pagtaas ng minimum wage. Oo. Tama po ba? Correct me if I'm wrong, attorney. Sa ilalim po ng existing rules ninyo, kasi kung di kami nagkakamali, last year, June 24, nagkaroon po tayo ng wage increase dito po sa NCR. Naging effective po yan July 18 last year din, ma'am. So pagka wala pa pong isang taon, nagtaas na, nag-umento na sa sweldo, pero kasi meron nga tayong event na ganito, nagkaroon po ng pagtaas naman sa presyo ng langis, mapapayagan po ba itong kahilingan ng iba't ibang labor groups natin for a wage increase this year? Ayan po ang pag-uusapan ng wage board ngayong umaga. Actually, meron po kaming schedule para tingnan po kung in due form and substance ang kanilang petition. Tama po na sa rules naman po na within 12 months, pwede pong mag-issue ng wage order kung may urgent and reasonable grounds. Yung urgent and reasonable grounds ay ito ho ay pag-uusapan namin kung meron pong basihan ng pag-increase ng minimum wage within 12 months. Pero bago pa po nag-file ng petitions for wage increase, kami po naman ay patuloy sa pag-review ng socio-economic conditions at we are mindful, the wage board is mindful na mag 60 days kasi pwede naman po na 60 days prior to the effectivity of the wage increase ay tinatalakay na rin po namin ang posibleng pagtaas ng minimum wage. Ito po ay beyond 60 days pa po pero bibigyan po natin ito po ay isa sa mga agenda po ngayong araw ng aming wage board para pag-usapan po itong petition at uumpisahan na po namin ang proseso ng wage determination like pag-schedule po ng public consultation, public hearing, and later on if kailangan po titingnan natin lahat yung mga comments and position papers ng ating both ng labor and employer para po pag-usapan kung kinakailangan po ang pagtaas ng minimum wage.
Tama ma'am, ngayong Mayo po magsisimula yung inyong wage review cycle para lang po sa kapakanan ng mga empleyado na nakatutok sa atin ngayon na umaasa po dito sa wage increase na ito kung maaaprubahan man. Gaano katagal yung review nyo po nitong board bago po makapagdesisyon kung magkakaroon nga ng increase? Opo, actually, papasok na talaga yung 60-day period. So, magse-set na po kami ng public consultation. Pag-uusapan po namin yung timeline po, no? Considering the timeline provided by the rules, like kailangan within 45 days to the last public hearing, ang public hearing, kailangan din po kami mag-decide whether to increase the minimum wage po. Attorney, sa ngayon po magkano na ulit ang minimum wage natin? Kasi sa nakikita ko ngayon, meron dito sa NCR, may nag-file ng 505 pesos na dagdag sa sweldo. 695 ngayon So ang present Opo. after the 50 pesos na increase itong nagdaan. Oo. So kung 695 ito, Attorney Sara, at may mga humihiling ng 505 pesos na increase, posible po bang maibigay yun sa kanila, ma'am? Hindi. Yan po Hindi, si Sir Ted na ang sumagot. Oo. Si Manong. Sige po, Attorney. Ito Hindi pa para po. sa mga nakikinig sa atin. Sige, ma'am, go ahead, please. 505. Opo. lahat naman po ay posible, pero sabi ko nga it's a collegial decision po ang ating Opo. ang wage board. Mm-mm. So posible naman po, pero siyempre pag-uusapan pa rin natin. Ito po ay tripartite composition po ng board, may government, NBTI po ang kasama ko. We have two labor reps, representatives, as well as employers representatives. Opo. po. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. kami po ang magdedesisyon. Opo. Opo. Ma'am, ganito lang po, para just a little backgrounder, po. Ito pong nangyari na increase last year, kailan po ang pinanggalingan nitong pinakahuling increase for NCR? Just to remind everyone. Yes po, meron po tayo ang last year po ang increase natin ay 50 pesos. At siyempre po ay the inflation, Yes, ma'am. consumer price index. What I'm asking po, ma'am, excuse me po, what I'm asking is, before ito hong 50 pesos na dagdag last year, from 645, naging Opo. 690. Before this one, kailan po yung pinakahuli? Kasi po, if we recall, hindi ho ba mismo ang Pangulo na po nagsabi niyan dati sa speech niya, di ba? Na panahon na para mag-review. So para lang ho natin malaman ang pinanggalingan po nitong pinakahuli na inyo pong desisyon Okay. bago po kayo mag 50 pesos, kailan po yung pinakahuling umento that time po? 2024 po nag-increase na rin po kami, and 2023. Actually, every year po since 2023 nag-increase na po Ayan. kami. At Opo. kung hindi man ako nagkamali ay more than 100 pesos na po ang Opo. increase namin since Opo. 2023 po. Ayan. Kaya ko po ito natanong po, attorney, kasi nga po bilang backgrounder din, na maunawaan natin na kung una po, nagkaroon na ho ng 50 pesos na arawan po na dagdag sa minimum wage for NCR. And that time, hindi pa po ganito ang sitwasyon. So, ang aming inaasahan sa mga manggagawa siguro na alangan naman ngayon hindi nyo kami pagbigyan o kaya mas maliit pa sa 50 ang ibibigay nyo sa amin. That's the point, ma'am. Opo. Kino-consider naman po natin yung petition at nakalagay naman po sa kanilang but ang basihan po ng pag-increase ay ito man nangyayari sa Middle East po. Opo, yes ma'am, di po ba? Kumbaga, hindi natin maitatanggi na ang mga manggagawa na nagpetisyon dito, regardless po kung magkano hinihingin dagdag, nasa katwiran din naman. Ano po, ma'am, ano po? Opo, may katwiran din po naman sila at kami naman po ay alam din natin yung nangyayari. Ayun nga po, ipo-consider pa rin natin yung pagtaas na po ng mga presyo ng bilihin at ng all prices po.
Oo, at ito po ang dahilan din kung bakit ayaw pumayag na presidente na magtaas ng pamasahe kasi yan po yung mga pinanggagalingan yan no? Inflation at saka po yung demand for wage increase. So ma'am, sino-sino ho ba ang mga miyembro po ng wage board para di po mas maunawaan po namin? Okay, nabanggit po kanina, 3 pong government representatives ang ating kasama ay ang DepDev, Department of Economic Planning and Development, at ang regional director din po ng DTI, and 2 labor representatives po at 2 employers representatives coming from po. Opo, yan. Yan po yung setup nga po ng ating wage board. So, mamaya po may meeting kayo, kasama po silang lahat. Opo, kasama po sila. Opo. Pag-uusapan na po namin itong petition po. Okay. Yan ho bang meeting na yan? Yan na ho ba yung tinatawag yung public hearing o meron pa ho kayong pagtawag sa iba't ibang grupo na manggagawa o mga negosyante? Opo, papatawag. Ito po ay pag-uusapan schedule at paano po, how do we proceed with the petition. At maasahan niyo po na kami ay magpapatawag po ng public consultation sa labor at ang employer, and we will schedule ho, baka this May po ay magkakaroon na ng public consultation at ang public hearing as early as in June, po siguro ang aming schedule dito. Depende naman po sa schedule ng ating mga wage board, but we make it a point na this is a priority for all the members of the board. Opo. And that we will prepare the notices naman po at hikayatin natin ang publiko na makilahok sa public hearing po. Opo, yes ma'am. Ano po? Sige po, doon po sa mga labor organizations o maging sa mga grupo po ng mga negosyante, paano po nila malalaman ang takdang schedule ho ng mga hearing na ito, ma'am? Kami po ay nagpapadala ng mga notices, no? At of course, we invite our partners through, of course, labor organizations, the employers organizations, through the LGUs po at ang mga civic organizations. We make it a point na mas marami po kami hihikayatin, iimbitahan sa public consultation at sa public hearing po para marinig din po namin ang lahat ng komento, ang position papers ng ating stakeholders. Opo, yan po. Sige, pero ma'am, doon po sa inyong mga pinagdaanan po no, ng mga pagdinig din and eventual decision, ito po yung usual po na parang lumalabas na schedule ninyo, no? Na by June, definitely po maglalabas kayo ng desisyon. Definitely po maglalabas kami ng decision by June po. Nakalaan na po ang May and June sa usaping minimum wage increase po. Opo, yes ma'am, yes ma'am. Opo, naunawaan po namin ma'am kung gaano po ito kahirap na pagbabalanse ang inyo pong pakikinig no sa magkabilang panig, but at the end of the day nga po, ito po ang mga bagay na hindi na po natin maiiwasan. Kasi nga kung nanggaling tayo sa sunod-sunod na taon na may increase sa sweldo, ngayon pa ho naman kaya, di po ba na ramdam na po natin tong hirap na ibinibigay sa atin ng problema po na nangyayari sa gitnang silangan. So, Attorney Sara Buena Mirasol, salamat sa inyo pong panahon ma'am at kami po'y muli makikibalita. Maraming salamat po, Sir Ted, at DJ Chato sa opportunity nito. Opo, salamat po na marami, Attorney. Thank you po and Godspeed. Yan, si Attorney Sara Buena Mirasol. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.